Okay, September 2nd. Special episode 1672, 1673, and 1674. Ay, may ganun? Di ba? Gagamitin ko ulit itong tarot na ito. And then we'll see, no? Kung ano na naman yung masasabi niya sa araw na ito. This is Saturday, September 2nd, 2023. Sa gustong magpa-ritual, magpa-hula, no? Etc. Sabihin nyo lang at willing akong ibigay kung ano man yung nakikita kong mangyayari sa buhay ninyo para magkaroon naman kayo ng warning kasi September 2 pa lang. At huwag niyong hantayin na kapag binigwasan kayo kahapon last na first Friday, ay bibigwasan ulit kayo this first Tuesday. Okay? So first card, ayun na nga, binigwasan na nga kayo, totoo yun. Kinulam at binarang sinumpa kayo kahapon. And then second, ito, ang pagsumpa ay pigilan ang mga pangarap nyo at mga swerte sa buhay. At yung pangatlo, ito, yung mga gusto mong makamtan at yung mga gagawin mo, hindi mo magagawa. Yung iba tatamaan sa kalusugan, yung iba tatamaan sa yung relasyon at saka yung mga sitwasyon sa negosyo, sa trabaho. Kalimitan kasi, ito yung pamamaraan na ginagawa ng tao na masyado kang nag-i-expect, no? Kaya ka nakakarma, kaya ka nagkakaroon ng problema dahil lalong-lalo na sa mga tao na umaasa. Sa lahat inaasahan nila tapos hindi naman nila magawa ito, masolusyonan. May mga taong ibinarang dahil sa inggit, makulam, masumpa. Pero yung ibang sumpa, karamihan, yung iba doon na tawag nito, minana sa mga ancestors nila. Yung iba naman, sa sobrang galit nila sa negosyo, kompetensya sa trabaho, pinaritual nila na mapigilan yung mga pangarap niya sa buhay, mapigilan yung mga ikakatuwaan niya, yung lakas niya mawala, yung magbago yung swerte niya, from swerte to malas, and from everything to everything. May mga ganun. So, ang hirap din, kasi di din natin ma-stand kung saan banda yun. Kasi hindi naman siya magagalit sa'yo kung wala siyang napupuna. Pero, sana lang din naman, sa inyo, kung kayo, halimbawa, napagsabihan ko sa live na kailangan nyo magpa-cleansing, magpa-ritual, magpa-ritual, or whatever, na ano pa yung gagawin nyo, your protection sa sarili niyo gawin nyo. Kasi maswerte nga kayo, tinatapat ko kayo na kayo yun eh. Diba? Hindi lahat ng faith healer, hindi lahat ng card reader, ganun. Nagsasabi sila, but they are holding on of some informations for you, against you, and because they don't want you to tell the truth. Some other readers don't want you to feel bad. May mga ganun. Pero ako, yung iba kasi ayaw nilang mag-like, ayaw nilang mag-follow, ayaw nilang mag-share dahil natatamaan sila. But on the other side, if you will see the other side of the perspective on the other side, magpasalamat ka na sinabi ito, no? Sinabi sa'yo, pinaalam sa'yo, para naman magising ka din sa katotohanan. Kasi hindi rin maganda na paniniwalaan mo lahat ng kasinungalingan, mabubuhay ka sa lahat ng mga imahinasyon mo lang. Dapat mamuhay ka or mabuhay ka sa katotohanan at matuto kang tumanggap ng paminsan-minsan na pagkatalo. Tanggapin mo minsan din na may mga bagay ka din na kahit gusto mo pa pero kailangan mong isuko. May mga bagay din sa buhay mo na kahit pilit mong ginagawan, ng paraan para masolusyonan pero hindi pa talaga dumarating yung tamang solusyon sa tamang panahon. So ngayon yung gagawin nyo dyan, tanggalin itong barang na ito or kulam na ito sa inyo ngayon. So abangan ninyo kasi sa first Tuesday kung nakulam kayo kahapon na first Friday, ibig sabihin mas makukulam kayo ngayong first Tuesday. So matakot kayo dyan kasi malakas. At may 3 linggo pa or mahigit yung epekto nito sa inyo. Kung hindi man kayo matamaan agad-agad ngayong ghost month, asahan ninyo
bago matapos ang 2023. Kung merong mga tao silang pinapapatay, mamamatay. Kung meron silang mga tao na gusto nilang makatikim ng bigwas ng bad karma, magkakaroon ng bad karma. Kung yung mga tao na, may mga tao na gumagawa talaga ng paraan para hindi kayo magkatuluyan. Gumagawa ng paraan para hindi siya mabuko. May mga ganun eh. Lalong-lalo na sa pag-ibig, di ba? Kung ikaw, legal wife, naging legal wife ka kasi nabuntis ka. Kaya na-force yung mga magulang ng lalaki, napakasalan ka dahil nabuntis ka ng anak nila. So, natural sa mata ng tao, legal wife ka. Pero ang hindi alam ng mga tao na ipinagdudut-dutan mo yung marriage contract mo, pero hindi alam ng lahat na kung ano yung punot dulo, kung bakit ka naikasal. So, huwag kang masyadong mag-brag ng marriage contract mo kung ikinasal ka lang dahil napilitan yung kabilang partido. Huwag mong ipagmayabang yung marriage contract mo kung galing ka sa isang sitwasyon na married, arranged marriage, tapos yung isa na ikasal ka dahil sa yaman ng taong yan, na sa tingin mo, ito yung magpapaahon sa'yo, sa pamilya mo, kasi merong ganun lalong-lalo na sa AFAM, gamitan. No? Papakasal ka sa isang AFAM, hindi dahil sa mahal mo siya, kundi dahil kailangan mo yung citizenship mo. At kailangan mong magtagal dyan sa abroad. Tapos, kapag hindi ka na masaya, at nakatagpo ka kasi yung mindset ng ganyan pupunta sa abroad, maghahanap ng AFAM, tapos pag may AFAM na, tapos pag na-realize nila na yung AFAM hindi naman ganun kayaman, at saka hindi rin kontento at hindi rin sila busog sa paningin nila, while having relationship with that AFAM, naghahanap ka ng iba. Yung iba, kapwa Pinoy lang nila yung third party nila. Yung iba naman, ibang lahi, di ba? May mga ganun Pero, ang hindi mo alam, kapag naglalaro ka sa baga, pag naglalaro ka sa baga, talagang masusunod ka. So, kung ang intensyon mo lang is gamitin ng isang tao para sa ikauunlad mo, wag mo nang ituloy. Kung ikaw naman andoon sa panahon na nandyan ka na napunta ka na sa ganyang sitwasyon, so, wag mo nang dagdagan. Bagkus, magparitual ka sa paghingi ng tawad na sana kung ano man yung dahilan ngayon, sana patawarin ka ng Diyos. Yun yung iparitual mo sa sarili mo na kung nakarma ka dahil sa pinagagawa mo noon, kung nakarma ka dahil sa mga lihim mo na hindi mo na ibubunyag, hindi mo nasasabi sa ibang tao, iparitual mo. Kasi may mga tao na magparitual nila, magpaparitual sila, halimbawa, yung ipinaparitual is negosyo. Tapos, ikaw yung may-ari. At kapag na-ritual ka, along the way sa ritual kasi, makikita kung ano pa yung mga angles ng pinagmulan ng kamalasan mo sa buhay. And, ako naman, kapag nakikita ko yun, talagang sinasabi ko sa kliyente ko, may nakikita akong ganito. Para hindi na lumala at hindi rin maging sagabal sa ritual natin na kasalukuyan, kailangan mo din itong ipigilan. Kailangan mo din itong i-ritual para smooth. Kasi ganun yun di ba? Kapag nakikita mo ang isang mangga, may itim na spot sa labas ng balat niya. Maliit siya sa labas, pero hindi mo alam kung gaano kalaki ang sira sa loob at kung saang parte ng mangga ang apektado. Ganun din ang isang buhay ng tao. Kung magpaparitual ka dahil gusto mong gumanda ang love life mo, sa ritual na yan makikita sino-sino ba ang involved doon, kung saan ang galing kamalasan mo, kung saan ka swerte. Kasi pag ako gusto ko, sinasabi ko na gawin mo ito, i-ritual mo itong side na to,
para yung pinaparituan mo ngayon walang sagabal. At kung yung ano pa yung nakikita ko sa future, talagang papasok smoothly. Kasi para siyang tubo, barado.